Sana all in love. Sana all may bebe. Saad ni Jimmy habang nakasimangot at nakatingin sa amin ni Dustin. Dustin is hugging me from behind. What the heck, Jimmy? Stop being cringe, Sandro said in angry tone. Nginitian ko lang si Jimmy habang hindi naman siya pinansin ni Dustin at siniksik pang mukha sa laeg ko. We are now here in our house at gaya na nakagawian nila, nandito na naman sila sa bahay tumatambay. Umalis sa pagkakayakap si Dustin mula sa akin at tumayo sa kalapit ko pero nanatili ang isang braso niya sa balikat ko. Don't curse in front of my sons, idiot, saway niya kay Jimmy. Pero sinamaan ko siya ng tingin. Pinagbabawalan niya ang kaibigan niya pero ganun din naman siya. Buti na lang at abalang kambal sa kinakain nilang cupcakes kaya wala silang pakialam sa paligid. Selos lang naman ako sa lovebirds na yan. Inisip ko lang kailan kaya tayo makakahanap ng partner gaya nila. Kunwari nalulungkot na sad ni Jimmy bago tila nangihinang naupo sa sofa. He is overdramatic. Ayoko ng babae, Sandro said and sit opposite to Jimmy. But I love them, Jimmy replied bago kumuha ng cupcake na nasa ibabaw ng center table kung saan nakaharap ang kambal at kumakain. I love girls too, tito, sabat ni Acer at tinaas ang kamay na may hawak na cupcake. Ngumisi si Jimmy at nakipag-high five kay Acer. Lumingon ako kay Dustin na tahimik lang nakatayo sa kalapit ko pero sa lubong ng kilay habang nakatingin kay Jimmy. Nagmana ka talaga sa akin. Pareho tayong gwapo at sigurado ko paglaki mo. Habulin ka rin gaya ko. Saad ni Jimmy habang nakatingin kay Acer na malaki din ang ngiti. Tantanan mo anak ko, Jimmy. Bata pa yan. Huwag mo turuan agad ng kung ano-ano. Saad ko pero kumindat lang to. Bata pa lang dapat tinuturuan na. Bago pa magayan kay Sandro natatandang hindi yata nakakatikim ng langit. Manahimik ka o palalayasin kita. Tanong ni Dustin sa kaibigan umaktong nasaktan sa tanong nito. Sinapo pa nitong dibdib na kunwari ay nasasaktan. Bakit ganito kayo sa akin? Bakit parang kasalanan ko lagi? Bakit parang lagi akong mali? Mali bang maging mapagmahal ang isang gwapong gaya ko? Mali bang turuan ko ng hindi na niya natapos ang pagdadrama niya nang batuhin siya ni Dustin ng tropilo na sumapul sa mukha niya. Narinig ko pang hagikik ng kambal. Napailing na lang ako. Ang sabi ko manahimik ka, Dustin said. Bakit ang sama niyo sa akin? Parang batang saad ni Jimmy. Baliw siya. Baliw ka kasi. Hindi mo ba kayang patikumin saglit yung pantalon at bibig mo? Sabi ni Sandro na may iritadong boses. See? Kahit si Sandro sinasabing baliw ang kaibigan niya. Lagi kang umaarte na parang allergic ka sa mga babae. Bakla ka ba? Balik tanong ni Jimmy dahilan para tingnan siya ng masama ni Sandro. Daddy, I want to swim, Aidan said. Dahilan para matigil ang away bata ng dalawa. Mahilig lumangoy ang kambal at ayos lang sa akin. Mabilis namang tumayo sina Jimmy at Sandro at lumabas ng bahay. Maybe they will get their clothes. Ugali na kasi talaga nila ang maglangoy sa swimming pool. Kapag pumaparito kaya sanay na ako may baon silang damit. Habang si Acer at Ida naman ay lumapit sa kanilang ama. Para magpalit, humalik muna sa noo ko si Dustin bago niya sabay na binuhat ang kambal patungo sa kwarto nila. Malaki ng kambal but still babied them. Nagtungo naman ako sa kusina para ipaghanda sila ng merienda. Mabilis magutom ang kambal kapag naglalaro sila sa tubig kaya nasanay na akong handaan sila palagi na pagkain kapag nagsuswimming. Malakas na tawa ni Jimmy ang bumungat sa akin na magtungo ako sa kanila habang dala ang juice. You want to die? Nanggagalaiting tanong ni Sandro. Hinanap kong kambal at nasa tabi ni Jimmy si Aidan habang nakaupo sa gilid ng pool. Habang nasa pool naman si Dustin at hawak si Acer. Tanong ko lang, bakit ka napipilitan? Girls are the most precious gift from heaven. Huwag mo silang baliwalain. Hindi pa rin pala sila tapos sa usapang yun. Halatang natutuwa si Jimmy na inaasar si Sandro. Nawawalang pagiging kalmado nito kapag napipikon na and knowing Jimmy. Masyado tong makulit. Nakita kong umahon si Dustin at sa pool. Kaya tanging si Sandro na lang ang nanatili doon. Lumakad papalapit sa akin si Dustin. Binigyan ko siya ng isang basong juice. Hindi ako katulad mo. Hindi ko hahayaang paglaruan nilang katawan ko. Maarteng saad ni Sandro. Maging ako'y napatingin sa kanya habang nilalapag ko sa maliit na mesang dala ko. The way he said it sounds off for me.
Lihim na napataas ang kilay ko. Hindi ko alam pero may kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. You are impossible. Don't be killjoy. Make them enjoy your body and play with your body. Naihiling pa si Jimmy habang nakatingin kay Sandro na may pagkadismaya. Sinipa siya ni Dustin mula sa likod dahilan para malaglag siya sa pool. Gusto kong takpan ng tenga ng kambal dahil sa sinasabi ni Jimmy. Masyado talagang mature content, lagi ang lumalabas sa bibig niya. Dapat siguro tinatahi na yun. Hey, you almost killed me. Reklamo ni Jimmy nang maiangat niyang ulo mula sa tubig. Watch your language, may mga bata, sabi ko. Alam ko nagbibiro lang siya pero the twins can hear his dirty words and Acer is curious kid. Lahat pa naman ng naririnig niya ay inaalam at tinatanong sa akin palagi. Kaya minsan masarap i-zipper ang bunganga ni Jimmy baka kung ano pang matutunan ng mga anak ko. Oh, I am sorry. Yes ma'am. He even salute to me. Then he flashes boyish smile. Nailing na iniwan ko na lang sila. I know Dustin can handle them. Nagtungo naman ako sa kwarto namin to get my phone. Pero ang cellphone ni Dustin na nakita kong tumutunog, I am thinking twice kung sasagutin ko ba ang tawag o hindi dahil number lang yun. Pero walang tigil ang pagre-ring. Sinagot kong tawag pero bago pa ako makapagsalita ay may nagsalita na sa kabilang linya. Dustin? Boses to ng babae at sobrang familiar. Free ka ba? May sakit ako. Kailangan kita. Hindi ako nagsalita. O mas tamang sabihin hindi ako makapagsalita. Naibaba ko na lang ang tawag habang nanghinang napaupo sa kama. Why? Bakit tinatawagan ng matalik kong kaibigan ng asawa ko? At kung sakaling magkasakit siya, bakit ang asawa kong kailangan niyang tawagan? Bakit hindi ako o ibang tao? Bakit kailangan niyang asawa ko? Hindi ako mapakali matapos ang tawag. Gusto kong kumprontahin si Dustin pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tila biglang gustong sumabog ng ulo ko. Ilang beses akong lumakad pabalik-balik sa loob ng kwarto namin upang mag-isip at kalmahin ang sarili ko. Humugot muna ako ng ilang malalim na hininga bago tuluyang lumabas ng kwarto na tila walang nangyari. Nagtungo ako kung nasaan sina Dustin. Pero nanatili ako sa may glass door, malayo sa kanila kaya hindi nila napapansin ang presensya ko habang pinapanood sila. Nagkakasiyahan na sila kasama ang kambal. Rinig na rinig kong masasayang halakak ng kambal. Ngumiti ako dahil sa aking nakikita, ngunit agad din yung naglaho ng maalalang tawag na sinagot ko kanina. Tumingin ako kung nasaan si Dustin. Nakaupo siya sa beach bench habang kausap si Sandro. Bakit siya tinatawagan ng best friend ko? Bakit siya dapat tawagan? Kung may sakit man ito. Why not me? May tinatago ba talaga siya? Hindi ko alam pero nagsisimula ng kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tila ba may gusto akong malaman pero natatakot ako kung ano man yun. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumalikod at bumalik sa kwarto namin. Mabilis ako nagpalit ng damit at kinuwang susi ng kotse. I need to talk to Melanie. Kung ano man ang meron sa kanilang Dustin, sana mali ang hinala ko. Ayoko mawala ang mga ngiti sa labi ng mga anak ko. Nagtatakan na pating sa akin si Manang Fe nang makita niya ako. Manang, pakisabi na lang kay Dustin na pupuntahan ko si Melanie kapag hinanap niya ako. She's sick, bye. Paalam ko't mabilis na sumakay sa sasakyan. Dapat nagsasaya ako ngayon dahil family bonding namin. Pero hindi ako mapakalit hanggat hindi nasasagot ang mga bagay na tumatakbo sa utak ko. Ipinili ko ang ulo ko dahil sa mga bagay na pumapasok sa utak ko. I don't want to conclude kahit na may hinala ako dahil hindi ganun ang pagkakakilala ko sa asawa ko. Maaring masungit na tao si Dustin pero hindi manloloko. Hindi niya ako niloloko. Hindi ko man siya kilala ng matagal na panahon pero ramdam kong sincerity niya. Melanie is my best friend but I will never allow her to do something na maaring makasira sa pamilya ko. I know what she's capable to do but she is my best friend and I'm still trusting her. Nagtitiwala pa rin ako na hindi gagawa si Melanie ng bagay na ikakasira ng samahan naming dalawa. Na hindi niya gagawin ang pagkakamaling ginawa ko noon. Dumaan pa ako sa butika para bumili ng gamot at bumili din ako ng pagkain para kay Melanie. Dahil kung may sakit talaga siya, she needs all of this at para na rin may dahilan ako. Mabilis naman ako nakarating sa kondo niya. She's now staying to one of the most expensive place to rent. Halatang mataas na narating niya kumpara noon. Humugot muna ako ng hangin mula sa dibdib ko bago ko pinindot ang doorbell. Mabilis na bumukas ang pintuan pero biglang nawala ang ngiti ni Melanie
nang makita ako. Tila ba hindi niya inaasahan na akong nasa harapan niya ngayon. Napatingin naman ako sa kanya. Hindi ko maiwasang magtaas ng kilay nang makitang nakasuot siya ng sexy night dress lamang. May roba man siyang suot pero hindi naman yun nakabuhol, kaya kitang-kita pa rin ang katawan niya. "Rosalie, bakit nandito ka?" Alanganing tanong niya na tila ba naguguluhan pa sa biglang pagsulpot ko. Itinaas ko mga plastic na bag na hawak ko. "Akala ko may sakit ka, kaya dinalhan kita ng gamot at soup. Hindi mo ba ako papapasukin?" Napipilitang niluwagan nitong pagkakabukas ng pinto. Binigyan ko naman siya ng isang ngiti bago baliwalang pumasok at dumiretsong umupo sa sofa niya sa sala. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Kitang-kitang malalaking larawan niya na nakadikit sa dingding. Tila ba yun agad ang unang bubungad sa'yo kapag nakaupo ka. Meron ding cabinet na puno ng mga figurine. "Hindi ka na sana nagabala?" saad ni Melanie. Nang makaupo siya sa sofa sa tapat ko, napansin ko na hinihilot pa niyang sintido bago tumingin sa akin muli. "I am your best friend, kaya hindi ka abala. Mas okay lang na abalahin mong ex mo kisa sa akin." Hindi ko mapigilang sabihin. I may sound rude pero pinipigilan ko pang sarili ko na kumprontahin siya. Kahit pinipilit ko magpakakalmado ay hindi ko mapigilan, hindi naman kasi ako tanga. Siguro yung mga nakaraang nangyari at ginawa niya para tawagin ang pansin ng asawa ko. Mapapalagpas ko pa pero tila sumusobra na siya. Yes, she is my best friend but I won't tolerate her. Hindi ko siya hayaang makuha pang isang bagay na akin na. Hindi ko naman inagaw sa kanya si Dustin. Maybe I break the code of dating the ex of my friend but I did not do it purposely. Napatingin ako sa kanya na tumingin sa akin na mapakla. "Hindi ko alam ang sinasabi mo pero bakit pakaramdam ko may nais kayatang iparating? Why you look worried?" "I am worried. Sabi mo may sakit ka pero nakasuot ka ng maiksing damit na halos ilantad mong sarili mo. Baka lumala ang sakit mo." "Wala akong sakit. Masama lang pakaramdam ko kanina pero uminom na ako ng gamot. Sino ba nagsabi sa'yo may sakit ako?" Tumaas ang gilid ng labi ko dahil sa sinabi niya. She's a good actress. She's trying to deny everything kahit na alam niya ang ibig ko sabihin. Pero tinawagan mong asawa ko at sinabi mong kailangan mo siya dahil may sakit ka. Sa susunod wag mo na siyang istorbohin. Busy siya. Sinalubong kong tingin niya. Pinagkus niyang kamay at matamis na ngumiti sa akin. "So tama ako? Ikaw ang nakatanggap ng tawag. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang tawagan siya. Nasanay lang ako na siyang tatawagan ko kapag hindi mabuting pakaramdam ko. But thanks for your worry. I am okay now." "Nasanay? It's been a year since the two of you broke up. Hindi ko alam na matagal ka palang makapag-adjust sa mga nakasanayan mo dati." "He's my ex. Asawa ko na siya ngayon. Pero pinakasalan ka lang niya para sa kapakanan ng kanyang kumpanya." Sabi niya sabay ngiti na nakakaloko. "So how sure are you na loyal siya sa'yo?" Bigla ko natigilan dahil sa sinabi niya. Tila gumuho ang mundo ko dahil sa mga salitang binitawan ni Melanie. Oo, Rosalie. Huwag kang umarte na parang pagmamay-ari mo siya. Baka asawa mo siya pero ginagamit ka lang niya. Hindi ka niya mahal. Nasabi na ba niya mga mahiwagang salita sa'yo? Hindi, di ba? Dahil kahit kailan, hindi ka niya mahal at kahit kailan, hindi ka niya mamahalin. Naka-cross legs pa siya tumingin sa akin na nakangiti na may panunuya. Kita kong pangaasar ng ngiti sa labi niya habang tuwid na nakatingin sa akin. Umiling ako. Hindi totoong sinasabi niya. Imposible. Sinasabi niya lang yun upang ilhis ang usapan. Sinasabi niya lang yun upang sirain kami ni Dustin at para maka-eksena siya. Hindi na ako magpapautos sa kanya. Nagbago na nga siya. Hindi ko na siya kilala. No, I won't believe you. Hindi. Imposible. Rosalie, I am your best friend. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Best friend? Hindi ko alam na kaibigan pa palang turing niya sa akin gayong hindi naman niya lantarang aminin. Alam kong interesado pa rin siya sa asawa ko at tila wala siyang pakialam kung malaman ko. Tumayo ako. Wala akong oras para pakinggan ng mga kasinungalingan niya. Aalis ka? Lagi kang umaalis para tumakas. Ngayon ba, tatakas ka na naman? Rosalie, wake up. Hindi ka mahal ni Dustin. Ginagamit ka lang niya. Sa tingin mo basta-basta lang siyang magpapakasal sa disgrasyadang gaya mo? Dustin is a man that full of pride. Ang pinakakaayaw niya sa lahat yung nanguungusan siya. Kaya sa tingin mo papakasalan ka niya kahit hindi siyang nakauna sa'yo? Ako nga binigay kong lahat-lahat sa kanya pero nagawa niya akong itapon na parang basura lang. Ikaw pa kaya? Huwag kang magpabulag sa kanya.
Disgrasyada? Siguro nga oo, pero alam ba niya kung sinong ama ng mga anak ko? Dati natatakot akong malaman niya dahil maaari ko siyang masaktan, pero ngayon parang gusto kong isampal sa pagmumukha niya na si Dustin ang totoong tatay ng kambal. Hindi ako bulag. Sa ngayon hindi lang muna ako maniniwala sa mga sinasabi niya hanggat wala akong naririnig mula kay Dustin. Hindi ko alam ang dahilan ng hiwalayan nila, pero labas na ako at hindi ko papakinggan ang pinagsasabi niya dahil naniniwala kung iba ang Dustin na nakilala ko sa kilala niya. Bakit ako maniniwala sa'yo? May pruweba ka ba para sabihin nagsasabi ka ng totoo? Hamon ko sa kanya. Maras na tumingin ako sa kanya. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinabi? Gayong maraming pagkakataon. Sinabi mo ba yan dahil concern ka sa akin o gusto mo lang siyang agawin? Tumawa siya sa sinabi ko tumayo bago tumingin sa mga mata ko. Pruweba? His mother don't like me. At nang malaman niya may komunikasyon pa rin kami ng anak niya, ay binalak niya itong ipakasal sa iba't para makaiwas si Dustin. Ikaw ang ginamit niya. At higit sa lahat, hindi ko siya aagawin sa'yo dahil kahit kailan, hindi naman talaga siya naging sa'yo. Gusto kong kalmutin ang mukha niya upang mawalang ngisi sa mga labi niya. Pero pagkuyog ng kamao ang tanging nagawa ko. Ano pa ba ang gusto niyang malaman para ipamukha kong akin ang asawa ko? He is my husband. We are married. Ano man ang dahilan niya, pinakasalan niya ako at sana irespeto mo yun. Huwag mong asahan na maniniwala agad ako sa sinabi mo. Mukha namang wala ka talagang sakit kaya aalis na ako. Pero sa susunod, huwag mo nang tatawagan ng asawa ko. Mariing saad ko. Desperada, yun ang tingin ko sa kanya ngayon. Napaka-desperada niyang makuhang muli ang asawa ko. Nagawa niya itong sirain sa harapan ko pero pasensya siya. Hindi ako tanga. Actually, hindi ko siya madalas tawagan. Siya ang laging tumatawag sa akin. Alam ko, nakita mo kami sa restaurant na magkasama nung linggo. Hindi pa ba sapat yun para paniwalaan mo ko? Ngumiti ako sa kanya. Sorry, but believing you right now is not my option. Paano ko maniniwala sa'yo kung alam kong asawa kong gusto mo? Ako naman ang umisi sa kanya. Sa unang pagkakataon parang handa ako makipag-away para lang kay Dustin. Dati hindi naman ako ganito kay Ray. Kahit na minsan lantara na rin ng mga babaeng lumalandi sa kanya, pero kay Dustin, kahit ang pinakamatalik na kaibigan ko pa, handa akong banggain. Wag lang siyang maagaw sa akin. Well, hindi ko na itatanggi. Gusto ko pa rin siya. Marahil kasal na siya sa'yo, pero hindi ka niya mahal. Kaya babawiin ko siya sa'yo. Ako ang nauna. Ginagamit ka lang niya kaya alam kong sooner or later, babalik din siya sa akin. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Siguro dito na nagtatapos ang pagkakaibigan naming dalawa. Mukhang mga mahinahon lang kaming dalawa ngayon, pero alam kong pareho na kami sumasabog sa loob. Dream on as if I will let you. Akin na siya ngayon at walang makakaagaw sa kanya sa akin. Saad ko bago walang lingon na lumabas sa kondo niya. Siya na rin ang nagsabi sa akin na parang basura siyang itinapon ng asawa ko. Kung ganoon, bakit parang tanga siyang naghahabol dito kahit alam niyang pamilyado na to? Ito bang consequence sa pagpatol ko sa ex ng best friend ko? Tila wala itong planong tantanan kami. Napabuga ako ng hangin at napahawak sa dibdib ko ng tuluyan na ako makalabas sa kondo ni Melanie. Hindi yun ang inaasahan ko. Oo, gusto ko siyang komprontahin. Pero hindi ko inaasahan na may sasabihin siya na mas lalong nagpagulo sa isip ko. Bakit? Bakit kailangan maging ganun ang pag-uusap namin ni Melanie? Naging padalos-dalos na naman ba ako? Pinahid kong luhang pumatak sa pisngi ko bago sumakay sa kotse ko. Hindi ko alam pero may luhang pumapatak sa aking mga mata. Akala ko ayos na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Akala ko totoong tanggap niya na naging asawa kong ex niya. Pero mali pala ako. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Gusto kong umiyak pero pinipigilan ko. Galit ako pero hindi ko alam kung kanino ko ibubuntun ng galit ko. Kay Melanie ba na gusto pa rin ng asawa ko o kay Dustin na tila may tinatago sa akin? O sa sarili ko dahil tila hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako lubos na naniniwala sa sinasabi ni Melanie. Hindi ako tanga. Alam kong gusto niyang maghiwalay kami ni Dustin kaya sinasabi niya mga bagay na yon. Pero paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung pinakasalan lang ako ni Dustin dahil sa kumpanya niya? Iniisip ko palang mga bagay na yon. Parang hinihiwa na ang puso ko. Kung ano man ang totoo, gusto ko sa bibig mismo ni Dustin marinig yon. Sa unang pagkakataon, hindi ako tatakas at kung masaktan man ako sa magiging sagot ng asawa ko, tatanggapin ko pero hindi rin ako magpapakatanga. Dahil kapag naging oo ang sagot niya sa tanong ko, malaya na siya. Dustin's POV. Nagsalubong ang kilay ko nang hindi ko makita ang asawa ko.
Busy ako sa pakikipaglaro sa kambal kaya hindi ko napansin ang presensya niya. Akala ko nasa kusina lang siya at naghahanda para sa pagkain namin pero hindi ko siya nakita. Pumunta ako sa kwarto namin pero wala din siya. Nakita mo ba si Rosalie? Tanong ko sa maid namin na may bitbit na laundry bag. Opo, nagpaalam po siya na pupunta kay Ma'am Melanie dahil may sakit daw po to. Mukhang nagmamadali pa nga po eh. Magalang niya sabi. Tumangulang ako para paalisin na siya. Sinubukan kong tawagan siya pero hindi niya ako sinasagot. Hindi ko alam pero nag-aalala ako sa kanya. Kadalasan lagi niya sinasabi sa akin kung saan siya pupunta. Pero ngayong umalis siya nang walang sinasabi. Sobrang nag-alala ba siya sa matalik niyang kaibigan? Kaya naman pinuntahan niya ito nang hindi nagpapaalam sa akin? Mas nag-aalala ako sa kanya ngayon. Bumalik ako sa labas. Pinaglalaroan pa rin ng kambal si Jimmy habang si Sandro naman ngayon ay ubala sa kanyang phone. Sandro, tawag ko sa atensyon niya. Tumingin sa akin. Kaya niyo bang dalawa ang mag-alaga sa kambal? Susunod na lang ako sa asawa ko. Oo, pero nasa si Rosalie? May pinuntahan ba siya? Kanina lang nandito siya. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Melanie. Oh, it's her best friend. Why do you have to follow her? May nangyari ba? Natatakot ka na baka may mangyari? Kumulit ang noo ko dahil sa sinabi niya. He is trying to imply something. I can feel it. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti lang siya at sumandal sa upuan. Nothing. Just go. Okay. Hindi niya ako sinagot at muling binaling ang tingin sa phone niya. Tumingin ako kay Jimmy at tumango siya. Nagpalit lang ako ng damit at nagmamadaling pumunta sa garahe. Agad kong kinuha ang susi ko at nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Melanie. Wala pang 20 minutes ay nakarating na ako sa kondo niya. Kumatok ako ng 2 beses sa harap ng pinto. Dustin! Nakita ko kung paano ngumiti si Melanie matapos niyang makita ang mukha ko. Nasaan ang asawa ko? Come in. Pumasok siya sa loob ng hindi sinarang pinto kaya sinundan ko siya. Umupo siya sa sofa at tumingin sa akin. Where she is? Tanong ko ulit. Nanatili ako nakatayo. Wala akong planong umupo at makipag-chit-chat sa kanya. Nandito ako dahil sa asawa ko. Wala siya dito. Umalis na siya. I turned my feet to go out of her condo after I heard her answer pero nagsalita ulit siya. Aalis ka? Hindi ka ba curious sa pinag-usapan namin? Napatigil ako't lumingon sa kanya. Ngumiti siya at nagsali ng wine sa baso bago niya ito hinigo pero ang mga mata niya ay nasa akin pa rin. Ayoko magstay dito pero sa tingin ko oras na para tapusin kong drama niya. Pagod na ako sa pangungulit niya sa amin. Oras na para magising ang babaeng to. Umupo ako sa sofa. Tok, what if I don't? Before you love to hear me moaning than talking. Can't you remember? Binigyan niya ako ng mapang-akit ng ngiti pero hindi man lang ako naapektuhan. Ang asawa ko lang kayang mang-akit nang wala man ang ginagawa. Ang dami mong kalokohan. Nakita kong paano naglahong mga ngiti niya. Well, maliban sa maganda niyang muka, walang maganda sa kanya. Nonsense. Oh, that's why you choose a single mom over me? She sounds mocking, pero sumandal lang ako sa sofa at tumingin sa kanya. I did. Oo, single mom siya. Pero alam namin parehong totoo. Alam niya kung anong gusto kong ipahiwatig. Pero tulad ng dati dinidismiss niya to. Hindi niya matanggap ang katotohanan na para bang mababago niya to. Ang katotohanan na pinakasalan mo lang siya para ipagkatiwala na lahat ng papa mo sa'yo. Ang lahat at para matigil ang nanay mo sa pakikipag-date sa akin. Yun ang totoo na ginamit mo lang siya. Alam mo na gusto ng mga magulang mo na magkaapo. Kaya pinakasalan mo siya para magkaroon sila ng instant apo't maligtas ka. Oo, alam ko yun. I shake my head. Nagsalita na naman siya ng kalokohan. Maybe she's really sick. She loves to divert the topic. Pero hindi ako tanga. Balita ko may sakit ka. Siguro kailangan pumunta sa ospital para suriin. Hindi lamang ang kalusugan mo, pati na rin yung utak mo. Nagsisimula ka ng maging delusional. Sabi ko habang iniikot ang hintuturo ko sa gilid ng ulo ko. Baliw ka na. Hindi ako baliw, Dustin. Alam ko kapag nakuha mo ng lahat, ihahagis mo rin siya tulad ng ginawa mo sa akin dati. Sabi niya nakitang-kita sa mga mata niyang galit. Hindi siya ikaw. Huwag mo ikumpara sarili mo sa kanya. Wala kang kwenta kumpara sa kanya. Sa susunod, huwag mo na siyang guluhin pat baka mawala lahat ng meron ka ngayon. Hindi lang isang warning ang binigay ko sa kanya. Dahil kapag may ginawa siya laban sa asawa ko, sisiguraduhin kong doble ang matatanggap niya sa ginawa niya. Kilala niya ako at alam niya kung anong kaya kong gawin. Sa sandali ikasal ka sa kanya, I already lost my everything. Tumayo ako. This talk will lead to nowhere. Stop the crap.
Alam ko lahat ng ginawa mo. Kung paano mo ko niloko para makakuha ng project at kung gaano karaming lalaking nakasama mo. Kaya huwag kang umarte ng mabait. Handa kang maging mura para lang makakuha lahat ng gusto mo. At ayoko ng murang gamit. Spare us or I will not spare you until you lost everything. Nakita kong bumagsak ang mga luha niya pero wala akong nararamdamang simpatya. Kung sa tingin niya kaya niya akong manipulahin tulad ng iba'y nagkakamali siya. Sinusubukan ko maging mabait sa kanya dahil kaibigan siya ng aking asawa. Ngunit ngayon nagpapakita na siya ng kanyang tunay na kulay. Bago ako makahakbang palabas ng kondo ay napatigil ako dahil bigla niyang niyakap ang mga binti ko. Dustin, please! I love you! I love you so much! Ginawa ko lahat ng sinabi mo para ako ang nasa taas at kapag nakuha ko ng lahat, akala ko tatanggapin mo ko ng mama mo. Kung gusto mo, I can be your mistress. Wala akong pakialam kung kasal ka pa rin sa kanya. Pwede mo pa rin ako makuha. Napatingin ako sa kanya. Basang-basa na ngayon ang luwang pisngi niya. Yung babaeng may poise ay nagmamakaawa ngayon. Pero sorry sa kanya. Sa ginawa niya ay mas lalo ko siyang kinasusuklaman. Hayaan mo na ako, Melanie. Huwag ka masyado pathetic. Mahal ko ang asawa ko at hindi ako magloloko sa isang tulad mo. Pilit kong inalis sa mga kamay niyang umuusad sa aking mga binti. Stop it. Huwag mong hayaang mawala sa akin ang maliit na paggalang na meron ako para sa'yo. Lumabas ako sa kondo niya habang umiiyak pa rin siya sa sahig. Siya yung babaeng naisip kong pakasalan pero masyado siyang ambisyosa. Hindi siya nagustuhan ng nanay ko dahil hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Kung hindi dahil sa sobrang gahaman niya sa kasikatan kaya naging whore siya. Handa siyang ipagpalit ang kanyang katawan para sa kasikatan and I found it too cheap. Anong mangyayari ngayong lumabas ng tunay na kulay ni Melanie? Ito na bang simula para guluhin niya ng harap-harapan ang magandang relasyong binubuo ni Dustin at Rosalie? Hanggang saan kaya kayang ipaglaban ni Rosalie ang pag-ibig niya sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.